saying this because yung impeachment was self-inflicted. Pinigilan ko sila noon. Ayaw nilang makinig. Sinabi ko, Okay, magandang araw po sa inyo lahat and welcome po ulit dito sa ating YouTube Tabunon PH channel mga kababayan. Nandito na po tayo para sa panibagong reaction video ngayon. At ito, nako, mayroon tayong mahalagang pag-uusapan ngayon mga kababayan. Ito, may balita tayo dito from News 5 Everywhere mga kababayan. Ako, ito yung katanungan natin ngayon. PBBM mga kababayan or company PBBM. Nako, naglaglaga na mga kababayan. At ito pa, pag-usapan natin. Pag-usapan natin ito ng mabilisan. Ako, si PBBM mga kababayan, nagsisisi na nga ba? At babaliktad na? Babalik na doon kay Vice President Sara Duterte? Kayo mga kababayan, papayag kayo kung babalik si PBBM doon sa kampo ni Vice President Sara Duterte? Tatanggapin kaya ito? Nako mga kababayan, ito exciting ito, masaya ito mga kababayan kasi nako, umpisa na ng laglagan at nagkakaroon na ng mga bulgaran. Ika nga, ito. Ako mga kababayan, ito. May balita tayo, tingnan nyo ito, pakinggan nyo ito, mabuti. Okay, normal speed natin mga kababayan para dahan-dahan nating lasapin ang balitang ito. Okay. Anyway, bago natin i-play mga kababayan, paki-like and share po ng videos natin, paki-subscribe na rin po sa ating channel. Okay, ito pakinggan, sana po hindi tayo i-ano dito. Sige, play natin. Dahil daw sa budget para sa kani-kanilang proyekto, kaya napapirma ang mga kongresista sa impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. Ano? Ulitin natin mga kababayan. Dahil daw sa budget para sa kani-kanilang proyekto, kaya napapirma ang mga kongresista sa impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. Yan po bininyag ni Alyansa Campaign Manager at incoming na Botas Congressman Toby Tiangco. Sa programang storiko ng One News, sinabi ni Tiangco na napapirma umano ang mga kongresista sa impeachment complaint dahil sa anyay conditional release ng mga proyekto sa pinasa nilang budget budget kay Pangulong Marcos. Ito raw ang dahilan kaya hindi pa rin kumbinsido hanggang ngayon si PBBM sa pag-impeach kay VP Sara. Naku, huli na yan, sir. Huling-huli ka na. Anak. Ano masasabi niyo dyan mga kababayan? Hindi daw siya kumbinsido. Naku. O bakit hindi mo napigilan yung pinsan mo? At bakit ngayon ka lang nagsalita? I-comment nyo nga dyan mga kababayan kung ano masasabi nyo dito. Ito na nga sinasabi ko. May isang video, ito papakita ko sa inyo mga kababayan para ito hanapin nyo. O kung natatandaan ninyo, lumabas yung anong tawag nito? Oplan Horus mga kababayan na dokumento, di ba? O ayan, gumawa tayo ng video dyan at ito. Ito yung thumbnail natin dyan. Ayan, hanapin nyo kung interesado kayo mga kababayan, napag-usapan natin yan. Wala naman, kung interesado lang kayo ha, sana naman po hanapin nyo at tingnan ninyo. Ito, leader ng alyansa ni PBBM, lilipat na kay VP Sara Duterte. Ito yung, kasi nga, again, lumabas yung Oplan Horus ilang araw or ilang weeks bago mag-eleksyon mga kababayan at nandoon yung mga detalye. Okay? At anong palusot nila doon? Fake document daw yun. At nako, pinatay na ng media, hindi na pinag-usapan hanggang ngayon. At dito sa video na ito mga kababayan, diniscuss natin na mukhang may posibleng babaliktad sa mga leader ni PBBM. Kasi nga in the first place, bakit lalabas yung dokumento na yan kung walang nag-iisip na babaliktad? Okay? Well, anyway, again, mga kababayan, check nyo yan para makita ninyo. Okay?
Ito, patuloy natin mga kababayan. Anong sasabihin dito ni Toby Chanko? Si Toby Chanko kaya itong yung nasasabi nating babaliktad mga kababayan? Or si PBBM kaya? Kasi ito, sinasabi dito, ito ha, pakinggan nyo itong parte na ito mga kababayan. Mga proyekto sa pinasa nilang budget kay Pangulong Marcos. Ito raw ang dahilan kaya hindi pa rin kumbinsido hanggang ngayon si PBBM sa pag-impeach kay VP Sara. Diba? Nag-iiba na ng tono. Mga kababayan, so ano ibig sabihin yan? Mag-comment nyo dyan. Nagsisisi kaya si PBBM? Madami tayong katanungan dito. Number one, nagsisisi na kaya? Babaliktad or babalik na kaya siya kay VP Sara? Diba? Or natatakot kaya ito kasi mayroon siyang nakaambang impeachment complaint laban na hawak ngayon ng Duterte Youth Party List na nag-number 2 sa party list mga kababayan. So yun nga, sabi ko sa isang video ko mga kababayan na dahil dito sa resulta, nag-number 2 itong Duterte Youth na may hawak ng impeachment case laban kay PBBM. So, lumalabas dito na gusto ng mga tao na i-impeach itong si PBBM. Di ba? Mag-comment kayo dyan mga kababayan. Ano masasabi niyo dito? Ay nako, nag-iiba na. Exciting kaya nga sabi ko sa inyo mga kababayan, exciting ito. Nag-iiba na ng tono si PBBM at ito, naglaglaga na mga kababayan. Ito, pakinggan natin si Toby Chanko. Sinusubukan pa ng News 5 na kunin ang panig ng Kamara at ng Palasyo. Saan ba nagsimula yung problema ng administrasyon? Nagsimula yung problema ng administrasyon nung hindi nila sinunod yung budget ng Pangulo. So noong pinipilit nila ilabas yung mga projects na for conditional release, iniisip-isip ko na noon na ito yung reason para doon sa impeachment para mapilitan yung executive branch na ilabas yung budget. Laglagan talaga ito. Ito, matindi ito mga kababayan ha. Matindi ito. Kasi ito, kung ako, isa sa mga abogado hindi ako abogado mga kababayan, by the way ha. Hindi ako abogado. Kasi, matindi. Ito, during the impeachment trial mga kababayan, ito pwede itong ipakita, itong statement ni Toby Chanko mga kababayan, doon sa mga senator judges na talaga itong nagpag-impeach kay VP Sara ay klarong-klarong politika. Di ba? Ano ngayon? Yung mga galit kay VP Sara, ano masasabi niyo dito? Ito, taga-alyansa, leader ito, campaign manager ito ng alyansa, mga kababayan. Naglaglaga na, nagbulgara na ngayon. Patuloy natin. Ayon pa kay Chanko, naka-apekto raw sa mga pambato ng alyansa ang impeachment complaint pati na rin pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. I'm saying this because yung impeachment was self-inflicted. Pinigilan ko sila noon. Ayaw nila makinig. Sinabi ko, maapektuhan yung mga senador natin. Ayaw nila makinig. So, yan ang nangyari. Nako. Di ba? Lumabas din yung totoo, mga kababayan. Sabi ko na nga dati pa, talaga, remove talaga yung impeachment, mga kababayan. Kasi kung gusto talaga nilang i-impeach si VP Sara, nung last part, nung last session nila na in-impeach, wrong move talaga yun. Kasi mag-i-election. Sa tingin siguro nila, kasi nakakuha ng 31 million votes si PBBM, akala siguro nila, ang sobrang lakas ni PBBM. Sa tingin, at the same time, tingin nila na kaya nanalo si VP Sara dahil kay PBBM.
Which is of course, alam natin na baliktad. Nanalo si PBBM dahil kay VP Sara. Oh, di ba? Oh, comment kayo dyan mga kababayan kung agree kayo dito or disagree. Oh, kaya kasi hindi marunong bumalik, hindi ba marunong bumalik? Hindi marunong, ano ba yun? Kung hindi ka marunong tumanaw sa nakaraan or sa iyong pinanggagalingan. Sorry. Oh, hindi mo, basta kayo na magpatuloy mga kababayan, nakalimutan ko. Oh, hindi mo alam kung paano lumingon sa nakaraan. Hindi mo mararating ang iyong patutunguhan. Basta ganyan mga kababayan. O, akala siguro nila na hindi na malakas si VP Sara at ayan tuloy. Ito, taga-alyansa ito mga kababayan. At doon na nga ito, pinapag-usapan natin sa yung video na pinakita ko mga kababayan. Na video na in-upload ko at yun yung thumbnail. Sana i-click ninyo. Na sa paglabas ng dokumento na Oplan Horus, posibleng isa sa mga leader ay babaliktad. At ang nakikita natin dito mga kababayan, na-mention ko din doon sa video na yun, ay itong si Toby Chanco. At ito na nga, nag-umpisa na. Ito, nilalaglag na niya, binubulgar na niya dito kung ano yung mga plano nila. Which is lumabas naman doon sa Oplan Horus na dokumento. Di ba? Akalain nyo? Oh. So sinabi niya dito, pinigilan ko sila. So ibig sabihin, pinaplano talaga nila ang pag-impeach kay VP Sara at ginagamit yung pera or pondo para sa mga proyekto ng mga congressman para ma-impeach si VP Sara. At ito, nagkasiraan na. Oh, yung ibang congressman nasira. Well, of course, yung iba walang kalaban, di siguro panalo, lalo na si Martin Romualdez walang kalaban. Di sure ball na pasok. Pero yung iba laglag. Di ba? Ngayon, binulgar ito, anong mangyayari ngayon sa prosecution team ni Martin Romualdez? Mga kababayan, at anong magiging epekto nito sa impeachment trial ni Vice President Sara? Di ba? So, lalong papabor ito kay Vice President. At ito pa. Ito. Kalimutan ko tuloy. Well, anyway, ito mga kababayan ha. Sa tingin or lumalabas dito ngayon na si PBBM ay nagsisisi. Ako personally nakikita ko dyan mga kababayan ay honestly ha, nakikita ko hindi yan nagsisisi. Natatakot yan kasi may nakaambang impeachment. At ang haba pa ng oras para talakayin yung impeachment laban kay PBBM. Natatakot yan na baka maulit yung nangyari sa kanyang ama sa kanya. Well, magkaiba nga lang yung nangyari. Magkaibang panahon, iba yung proseso, ito impeachment. Last time, people power eh. Ito ngayon sa kanya, impeachment. At malaking posibilidad na talagang ma-impeach ito ngayon. Kasi ang dami ito, naglaglaga na ito, mga posibleng mga ebidensya ito. Di ba? So ano ngayon mangyayari? Nako, hintay-hintay pa tayo mga kababayan. Mukhang may lalabas pang ibang impormasyon dito sa mga sumusunod na araw. Anyway, comment kayo dyan mga kababayan kung anong masasabi nyo dito sa mga developing stories.
Okay? Mag-comment kayo dyan. And then, paki-like and share ng videos natin para makita din ng iba. And then, paki-subscribe na rin po sa ating channel. Ako, honestly mga kababayan, nakikita ko dito na talaga walang kasalanan talaga si VP Sara dito. Ito, indirect na pag-amin ito ni Toby Chanko, mga kababayan. Anyway, ito. Dito lang po muna tayo. Again, paki-like and share ng videos natin. And then paki-subscribe din po sa ating channel. Okay, so kita-kita tayo sa susunod na araw, sa susunod na video, at maraming salamat sa lahat at magandang araw po sa inyo lahat.